Sa baryo ng Balbagan, ang umaga ay laging may halong alikabok at amoy ng basang lupa. Kapag sumisilip ang araw mula sa likod ng mga niyugan, nagigising ang mga tao sa tunog ng palakpak ng palayok, lagaslas ng timba sa poso, at tilaok ng mga tandang na parang naghahamon ng mundo. Dito nakatira si Dandoy, sabongero sa araw ng linggo at magsasakang sakto lang sa ibang araw, hindi gutom pero hindi rin kailanman nakakahinga ng maluwag. Kilala si Dandoy sa Balbagan sa dalawang bagay. Una, sa kamay niyang sanay sa paghawak ng manok panabong na parang sanggol, maingat pero matigas ang disiplina. Ikalawa, sa mata niyang laging nagbabantay, parang may inaabangang pagkakataon. Marami ang nagsasabing maparaan siya. May iba namang nagsasabing swerte lang. Sa totoo, pareho lang iyong pwedeng maging dahilan para pag-initan ka ng kapwa mo. May isa siyang manok na tinatawag niyang bagwis. Pula ang balahibo, matulis ang titig, at kapag tumitindig ang balahibo sa leeg, parang may sariling isip. Ang bagwis ang pag-asa ni Dandoy tuwing may sabong sa kabilang baryo, kung saan umiikot ang pera at yabang. Ngunit kahit gaano kagaling ang manok, may mga araw na malas pa rin ang nakapatong sa balikat mo. Lalo na kung ang kaharap mo ay may mas malalim na bulsa at mas malakas ang kapit sa mga taong may kapangyarihan. Sa Balbagan, may mga taong hindi mo gustong makabangga. Isa na roon si Salingit, isang kilalang malupit sa pusta, may mga tauhan at may ugaling kapag natalo, hindi sa manok nagagalit kundi sa tao. Sa tuwing may sabong, naroon si Salingit, nakasandal, nakangisi, at kung magtapon ng pera sa mesa, parang pinapakain lang niya ang mga langaw. Isang linggo pagkatapos ng isang dikit na laban, natalo si Dandoy ng manipis. Hindi dahil mahina ang bagwis. Sa totoo, halos nabali na ang bias ng kalaban. Ngunit may isang iglap na lumihis ang galaw at doon na pumalo ang tadhana. Nang matapos, kinarga ni Dandoy ang bagwis na hinihingal at may sugat sa pakpak. Pinagtitinginan siya ng mga tao. May naaawa, may natutuwa, may nagbubulong. Hindi siya umiimik. Sa buhay ng mahirap, ang pagkatalo ay hindi lang hiya. Minsan, pambayad iyon sa bigas, pambili ng gamot, pambili ng gamit ng anak. Umuwi siya sa kanilang kubo na may talukbong na dilim sa dibdib. Sa bahay, sinalubong siya ng asawa niyang si Lorna, payat, matiyaga, at sanay magtahi ng sira-sirang mundo. May dalawa silang anak, si Nene na 9 at si Dodong na 6, na parehong matalino pero laging may tanong kung kailan sila magkakaroon ng bagong sapatos. Hindi na nagtanong si Lorna kung nanalo o natalo. Kita niya sa mga kamay ni Dandoy, yung kapit sa sako na walang laman, yung pag-iwas ng tingin. Sa halip, inilapag niya ang lutong kamote at tinuyo na isda sa mesa, sa kadahan-dahang nagsabi, "Dandoy, may utang na naman tayo sa tindahan ni Aling Sinta." Pinapaalala raw. Tumango lang si Dandoy. Mas masakit ang mga salitang sinasabi ng mahinahon. Kinagabihan, habang natutulog ang mga bata, lumabas si Dandoy sa likod ng bahay. May maliit na sapa roon. Hindi malalim, pero malinaw ang tubig kapag walang bagyo. Dati, doon siya naglilinis ng sugat ng manok, nagbababad ng paa kapag pagod. At kung minsan, doon siya nag-iisip ng paraan kung paano hahaba ang kinabukasan. Ngayong gabi, ang buwan ay parang manipis na barya sa langit. Tahimik ang paligid, maliban sa palaka at kuliglig. Umupo si Dandoy sa isang bato at pinabad ang paa sa malamig na tubig. Napapikit siya, humihinga ng malalim, parang gustong ilubog sa sapa ang bigat ng mundo. Doon niya napansin ang kakaiba. May kumikislap sa ilalim ng tubig, malapit sa gilid ng sapa, sa bahaging may malalambot na lumot. Akala niya ay bubog o piraso ng lata na tinamaan ng buwan. Yumuko siya at hinawakan ang bagay. Hindi iyon bubog. Parang maliit na bato na bilog, kasing laki ng butil ng munggo. Ngunit makintab.
kulay ginto na may berdeng anino at mainit sa palad kahit malamig ang tubig. Nang hawakan niya, may gumapang na kakaibang pakiramdam sa balat niya. Parang may kuryente na hindi masakit, parang gising. Tiningnan niyang mabuti. Sa ilalim ng lumot, may isang lintang nakadikit sa bato. Malaki, itim, at parang may sariling tibok. Hindi siya natakot agad. Sanay siya sa lintang kumakapit kapag tag-ulan. Pero ang lintang ito ay kakaiba. Hindi basta hayop. Para itong may ingat na kilos. At nang iangat niya ang bato, bumitiw ito na parang ayaw masaktan ng sarili. Napatigil si Dandoy. Hindi siya taong madaling maniwala sa kung ano-anong kwento. Pero lumaki siya sa baryo na ang matatanda ay may mga paalala. Kapag may nakitang kakaiba sa ilog, huwag basta dadalhin sa bahay. Kapag may bagay na kumikislap sa gabi, magdasal muna bago hawakan. Dumura siya sa palad, saka nag-antanda ng krus, hindi para magpakabanal, kundi para magpakalakas. Itinago niya ang maliit na bilog na bato sa bulsa ng shorts, saka tumayo at umuwi. Sa higaan habang nakahiga si Lorna, sinabi niya ang nakita. Hindi niya sinabing mutya agad. Sinabi niya lang na may nakuha siyang kakaibang bato sa sapa. Baka kung ano yan, sabi ni Lorna, may halong pag-aalala. Baka sumpa, Dandoy. Bato lang, sagot niya. Pero kahit siya, hindi kumbinsido. Bukas, ipapakita ko kay Mang Isko. Si Mang Isko ang matandang kilala sa Balbagan na parang may alam sa lahat. Hindi albularyo, pero may mata sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Dating mangangaso, dating tagabundok, at ngayon, tahimik na lang. Pero kapag nagsalita, tumitigil ang mga tsismoso. Kinabukasan, dinala ni Dandoy ang bato kay Mang Isko sa ilalim ng punong balete sa dulo ng baryo. Hindi talaga balete iyon ayon sa iba, pero lahat ay ganon ang tawag dahil malaki, madilim ang lilim at may pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo kahit mag-isa ka. Tiningnan ni Mang Isko ang bato, hindi niya hinawakan agad. Kinuha niya ang dahon ng santan, pinatungan ng bato, saka doon niya hinawakan. Tahimik siyang nakatingin, tapos dahan-dahang ngumiti, pero hindi masaya. Parang may bigat. Mutya, sabi niya sa wakas. Mutya ng linta. Napalunok si Dandoy. Totoo? Tumango si Mang Isko. Hindi lahat ng mutya, biyaya. Pero may mga mutyang ibinibigay sa taong gipit para subukin kung marunong siyang humawak ng swerte. Pumintig ang dibdib ni Dandoy. Anong kaya nitong gawin? Karaniwan, sabi ni Mang Isko. Ang mutya ng linta ay pang-akit. Panghila ng bagay na mahirap abutin. Pera, pagkakataon, minsan, tao. Pero may kabayaran. Kabayaran? Ulit ni Dandoy, halos pabulong. Kung sakim ka, sagot ni Mang Isko, uubusin ka. Kung matakaw ka sa gusto, tatambay ang malas sa pintuan mo. At yang mutya, hindi sa'yo lang interesado. Kapag kumalat ang balita, may mga taong gugustuhin nga gawin. Parang biglang nagdilim ang paligid kahit umaga. Anong gagawin ko? Tanong ni Dandoy. Umupo si Mang Isko sa ugat ng puno, saka tumingin diretso. Una, itago mo. Pangalawa, huwag mo munang gamitin sa masama. Pangatlo, kung gagamitin mo, gawin mong may hangganan. Huwag mong gawing dahilan para yura ka ng ibang tao. At pang-apat, huminto siya, parang pinipili ang salita. Huwag kang magyayabang. Tumango si Dandoy. Sa isip niya, simple lang iyon. Pero alam niyang sa mundo ng sabong, ang yabang ay parang asin. Laging sumasama kahit ayaw mo. Umuwi siyang bitbit ang mutya na parang apoy sa bulsa. Sa daan, napansin niyang may mga mata. Mga mata ng kapitbahay, mata ng mga batang naglalaro,
Mata ng mga taong sanay sumagap ng balita kahit walang sinasabi. Sa hapon dumating si Salingit sa tapat ng kanilang bahay. Kunwari napadaan. Nakangiting parang walang masamang balak. "Dandoy," sabi ni Salingit. "Narinig ko, may nakuha ka raw sa sapa. Kakaiba raw." Nanlamig ang batok ni Dandoy. "Sino nagsabi?" "Balita lang," sagot ni Salingit. Tumitingin sa loob ng bahay sa mga batang nakasilip. "Alam mo naman dito, mabilis ang hangin." Lumapit siya, bahagyang yumuko, parang nagkukwento ng sikreto. "Kung may hawak kang swerte pare, huwag mong sayangin. Baka kailangan mo ng taong tutulong magpalago." Ngumiti si Dandoy, pilit, maingat. "Wala akong alam sa sinasabi mo." Tumawa si Salingit, pero hindi masaya ang tawa. "Sige, pero tandaan mo, sa balbagan, ang swerte may gustong makatikim." Umalis si Salingit na parang wala lang. Naiwan si Dandoy na hawak ang sarili at hawak ang mutya at hawak ang kinabukasan na biglang naging mas delikado. Kinagabihan, binuksan ni Dandoy ang palad niya at tiningnan ang mutya sa liwanag ng lampara. Kumislap ito na parang may sariling mata. Sa isip niya, kung totoo ito, maaaring mabayaran niya ang utang. Maaaring makabili ng gamot. Maaaring magkapera para sa pag-aaral ng mga bata. Maaaring manalo sa sabong nang hindi laging nagigipit. Pero ang tanong, kaya ba niyang gamitin ito nang hindi siya ginagamit nito? Sa mga susunod na araw, parang may nakadikit na pakiramdam sa buhay ni Dandoy. Parang lintang hindi mo makita pero naroon, kumakapit sa isip at sa dibdib. Sinubukan niyang magpanggap na normal. Nagtanim siya sa maliit nilang taniman, naglinis ng kulungan ng manok, nagbantay sa bagwis na gumagaling pa sa sugat. Ngunit sa bawat segundo, may bulong sa loob niya. Subukan mo, subukan mo. Hindi siya agad sumubok. Naalala niya ang sinabi ni Mang Isko. Huwag sakim, huwag magyabang, magtakda ng hangganan. Pero ang buhay, kahit gaano kakabait, minsan tinutulak ka sa gilid hanggang wala ka ng ibang pagpipilian. Isang umaga, dumating ang katiwala ng may-ari ng lupang sinasaka nila. Bitbit ang papel at may kasamang dalawang lalaki. "Dandoy," sabi ng katiwala, "magbabayad ka na raw ng upa. Kung hindi, ipapahinto na ang pagtatanim mo, may ibang kukuha." Namutla si Lorna. Si Dandoy, sumilip ang galit sa mata pero pinigil niya. "Wala pa akong pera," sabi niya. "Hindi namin problema," sagot ng katiwala. 3 araw. Pag-alis ng mga iyon, umupo si Dandoy sa bangko sa labas. Tumingin siya sa palad niya na parang doon makikita ang solusyon. Dumaan si Nene, may dalang lumang lapis. "Tay," sabi ng bata, "kailangan daw po namin ng papel sa school." Umiling si Dandoy, ngumiti para hindi matakot ang anak. "Mamaya anak." Pagbalik niya sa loob, inilabas niya ang mutya. Kinabahan siya. Hindi dahil sa takot sa kababalaghan, kundi dahil sa takot sa sarili. Kapag sumubok siya at gumana, paano kung hindi na siya tumigil? Lumabas siya patungo sa sapa kung saan niya nakuha iyon. Umupo siya sa bato, tahimik ang paligid. Nagsalita siya, hindi malakas. Parang dasal, parang healing. "Kung totoong may bisa ka," bulong niya sa mutya, "tulungan mo ako. Para sa mga anak ko." Hinawakan niya ang mutya sa pagitan ng 2 daliri, saka inilubog sa tubig. Wala siyang alam kung paano gamitin. Wala siyang ritual. Wala siyang orasyon. Tanging pangangailangan. Sa tubig, may lumutang na maliliit na bula, parang may humihinga sa ilalim. Biglang tumahimik ang mga palaka. Naramdaman niya ang lamig na parang humigop sa kamay niya at isang iglap may sumirit na tubig sa gilid, parang may gumalaw na hindi niya makita. Pag-angat niya ng mutya, may isang maliit na piraso ng papel na dumikit sa lumot. Tinangay ng agos.
Pinulot niya, binuklat. Resibo iyon, luma, galing sa tindahan ni Aling Sinta. Sa resibo, nakasulat ang kabuuang utang nila, pati interes. Nanlaki ang mata niya, parang sinasabi ng mutya. Alam ko ang problema mo. Napatayo siya, tumingin sa paligid. Wala naman. Ngunit sa pag-uwi niya, sa daan, may nakitang barya sa lupa, 10 piso. Pumulot siya. Pagdating sa bahay, may isa pang barya sa sahig sa may pintuan, 5 piso. Nang magwalis si Lorna, may nalaglag na barya sa ilalim ng aparador. Parang matagal nang naroon pero ngayon lang lumitaw. Hindi ito yaman, pero ito ay simula. Kinabukasan, dumaan siya sa palengke para magbenta ng 2 tali ng gulay. Sa dati hirap siyang ibenta. Ngayon may lumapit na babae, kumuha agad, nagbayad ng buo at may dagdag. Ang sarap ng gulay mo, sabi ng babae. Babalik ako. Sa susunod na araw, may bumili ulit. May nagtanong kung may mas marami pa. Unti-unting parang hinihila ng mutya ang pagkakataon papalapit sa kanya. Ngunit hindi lang pagkakataon ang hinihila, pati mata ng mga tao. May kapitbahay na nagsabi kay Lorna, bakit parang dumadami ang benta ni Dandoy? May isang tambay na nagbiro sa tindahan. Baka may anting-anting. At si Salingit, hindi na lang dumadaan. Nagtatanong na siya. Isang hapon, habang nagbabantay si Dandoy sa kulungan, may dumating na 2 tauhan ni Salingit. Hindi nagbanta agad, nagpakumbaba. Sabi ni boss, sabi ng isa, kung may hawak ka raw na pangswerte, gusto kanyang makausap para raw sa negosyo. Hindi sumagot si Dandoy. Tumitig lang siya. Nagpapakita lang kami, dagdag ng isa. Para alam mo, interesado siya. Pag-alis nila, napaupo si Dandoy. Sa dibdib niya, may takot na lumalaki. Ang mutya ay tila kumikislap sa bulsa niya na parang tumatawa. Kinagabihan, sinabi niya kay Mang Isko ang mga nangyayari. Nakinig ang matanda, tumango. Ganyan talaga, sabi ni Mang Isko. Kapag gumalaw ang swerte, gumagalaw din ang inggit, lalo na sa mga taong sanay kumuha. Anong gagawin ko? Tanong ni Dandoy. Gamitin mo para tumayo, sabi ni Mang Isko. Pero huwag mong ipapakita. At kung may lalapit na may masamang intensyon, huwag kang papasok sa kasunduan. Paano kung pilitin nila? Tanong niya. Tumahimik si Mang Isko, tapos tumingin sa madilim na puno. Kung pilitin nila, hindi na yan tungkol sa mutya. Tungkol na yan sa tapang mo at sa kung sino ang kakampi mo. Pag-uwi ni Dandoy, nag-isip siya ng malalim. Hindi siya mandirigma. Isa lang siyang ama na gustong mabuhay ng maayos. Ngunit kung hindi siya kikilos, gagapang ang mga taong gaya ni Salingit hanggang sa loob ng bahay nila. Sa dulo ng linggo, may sabong ulit. Gumaling na ang bagwis. Sa pagkakataong iyon, hindi lang pera ang nakataya, pati dignidad, pati kinabukasan. Bago siya umalis, hinawakan niya ang mutya. Hindi niya hiniling na manalo. Hiniling niya na makauwi siyang buo. Ang sabungan sa kabilang baryo ay parang piyesta na may halong panganib. May nagtitinda ng kape at yosi. May sumisigaw ng pusta. May tumatawa. May nag-aaway. Ang ingay ay parang alon at sa gitna, naroon ang mga manok. Mga buhay na inilalaban para sa yabang at pera ng tao. Dumating si Dandoy kasama ang bagwis sa sako. Tahimik lang siya, pero ramdam niyang may mga matang sumusunod. Naroon si Salingit, nakaupo sa upuang kahoy na parang trono. Nang makita si Dandoy, ngumiti ito na parang may alam. "Dandoy!" sigaw ni Salingit. "Ito na ba ang araw mo?" Hindi sumagot si Dandoy. Lumapit siya sa mesa, naghahanap ng kalaban. May lumapit na isang lalaki, si Kulas, kilala ring sa bungero. Nagkapalitan sila ng tingin, saka nagkasundo sa pusta. Mas malaki kaysa dati dahil si Dandoy ay nagdala ng pera na hindi niya alam kung saan galing ang ilan.
parang unti-unting hinila ng mutya ang mga baryang nagiging papel. Bago ang laban, naramdaman ni Dandoy ang kakaibang init sa bulsa niya. Parang may gumagalaw na maliit sa loob, parang lintang humihinga. Nang ilabas niya ang bagwis, tumahimik ang ilan. Ang manok ay tila mas matikas kaysa dati. Hindi iyon mahika lang. Inalagaan niya iyon, pinakain, pinahinga. Ngunit ang kumpiyansa niya ay may kasamang bigat. Tumunog ang pito. Nagharap ang dalawang manok. Sa unang salpok, mabilis ang bagwis. Tumama, umatras, tumama ulit. Pero ang kalaban ni Kulas ay matibay. Hindi basta bumibigay. Sa ikalawang minuto, may isang iglap na nagkatinginan ang dalawang manok na parang may sariling usapan. At sa sandaling iyon, nakita ni Dandoy ang hindi niya inaasahan. Isang manipis na itim na anino sa paanan ng kalaban, parang lintang gumagapang sa lupa. Napakurap siya. Wala naman dapat ganoon. Ngunit parang may dumadantay na ibang swerte sa arena, hindi lang kanya. Lumakas ang kaba niya. Naalala niya ang sinabi ni Mang Isko, hindi sa'yo lang interesado ang mutya. Nang magpatuloy ang laban, biglang bumilis ang bagwis na parang may tinutulak. Isang malinis na palo, isang tama sa tamang lugar at bumagsak ang kalaban. Umalingaw-ngaw ang sigawan. Nanalo si Dandoy. Ngunit sa halip na saya, isang malamig na takot ang umakyat sa lalamunan niya dahil sa gilid, nakita niyang nakatayo si Salingit, nakatitig sa kanya na parang nakakita ng patunay. Pagkatapos ng laban, lumapit si Salingit, may kasamang dalawa. Hindi na siya nagkunwari. Ang galing, sabi ni Salingit. Parang may humihila sa'yo pataas. Hindi sumagot si Dandoy, pinupunasan ang bagwis. Gusto ko ng usapan, dagdag ni Salingit. Ngayon, wala akong oras, sabi ni Dandoy, pilit na kalmado. Ngumiti si Salingit pero malamig. Meron ka. Kung ayaw mo, pupunta ako sa bahay mo. Tumigil ang mundo sa loob ni Dandoy. Alam niya ang ibig sabihin. Ang bahay, ang mga bata, si Lorna. Lahat iyon ay pwedeng gawing panakot ng taong walang konsensya. Kaya sumama siya, kahit ayaw niya. Sa likod ng sabungan, sa isang sulok na may amoy ng ihi at usok, humarap si Salingit. Dandoy, sabi niya, hindi ako tanga. Alam kong may hawak kang mutya. Wala, sabi ni Dandoy. Isang sampal ang sagot ni Salingit. Hindi malakas para mabali ang panga, pero sapat para ipahiya. Huwag mo akong lokohin. Gumapang ang galit sa dibdib ni Dandoy, pero pinigil niya. Anong gusto mo? Simple, sabi ni Salingit. Makipartner ka. Ibibigay mo sa akin ang mutya, o kung ayaw mong ibigay, ipapagamit mo sa laban ko. Kapalit, bibigyan kita ng parte. Parte? Ulit ni Dandoy. At kung tumanggi ako? Lumapit si Salingit. Halos magkadikit ang mukha nila. May mga bata ka, di ba? Nanginginig ang kamay ni Dandoy, hindi sa takot lang, kundi sa pagpipigil. Gusto niyang suntukin ang lalaki. Gusto niyang sumigaw. Pero alam niyang hindi iyon ang laban. Ang laban ay kung paano siya makakaligtas. Pag-iisipan ko, sabi niya, pinipilit hindi magpakita ng panghihina. Tumawa si Salingit. Pag-isipan mo, pero hindi matagal. Baka maunahan ka ng malas. Umalis si Dandoy ng masikip ang dibdib. Sa daan pa uwi, parang mas mabigat ang mutya sa bulsa niya. Para itong batong nakalubog sa balat niya. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Lorna na kinakabahan. May mga lalaki na nagtanong dito, sabi ni Lorna. Sabi, kaibigan mo raw, pero iba ang tingin. Nanlaki ang mata ni Dandoy. Mabilis ang kilos niya. Ipinasok niya ang mga bata sa loob. Sinarado ang pinto, pinagsabihan na huwag lalabas mag-isa. Kinagabihan, nagpulong sila ni Mang Isko sa dilim. Hindi na ito laro, sabi ni Dandoy. Anong gagawin ko? Ayoko ibigay,
Pero ayoko rin mapahamak ang pamilya ko. Tumango si Mang Isko. Mabigat ang muka. May isang paraan, sabi niya. Pero delikado. Ano? Ilipat mo ang mutya, sagot ni Mang Isko. Hindi sa ibang tao, sa ibang lugar. May mga mutyang kapag iniwan mo sa pinagmulan, tumitigil ang habol. Pero kailangan mong gawin ng tama at kailangan mong maghanda. Kasi kapag naramdaman ni Salingit na nawala, mas lalong mag-iinit. Napatigil si Dandoy. Ibig sabihin, ibabalik ko sa sapa? O sa lugar kung saan ito dapat? Sabi ni Mang Isko. Pero bago mo gawin, kailangan mong kunin ang pinakaimportante, ang kaligtasan ng pamilya mo. Ilayo mo muna sila. Tumingin si Dandoy sa bahay nila, sa liwanag ng lampara sa bintana. Hindi siya mayaman. Wala siyang sasakyan. Wala siyang mapagtataguan na siguro. Pero may isang bagay siyang kayang gawin. Magdesisyon. Sa gabing iyon, nagpasya si Dandoy. Kung ang mutya ang dahilan ng panganib, gagamitin niya ito sa huling pagkakataon. Hindi para yumaman, kundi para makaligtas. At pagkatapos, kung kailangan niyang bitawan, bibitawan niya. Maagang umalis si Lorna kasama ang mga bata kinabukasan. Dala ang ilang damit at kaunting pagkain. Pupunta sila sa bahay ng kapatid ni Lorna sa kabilang bayan. 2 oras ang layo sakay ng jeep. Hindi iyon perpekto. Alam pa rin ng tao kung saan sila, pero mas malayo kaysa sa abot ng isang gabi ng pananakot. Babawi ako, pangako ni Dandoy kay Lorna bago sila umalis. Hindi ko hahayaang masira tayo. Tumango si Lorna, pero kita sa mata ang takot. Mag-ingat ka, sabi niya. Huwag kang magpakabayani. Ayokong mawalan ng ama ang mga bata. Naiwan si Dandoy mag-isa sa bahay na biglang naging mas tahimik kaysa dati. Sa katahimikan, mas malakas ang mga ingay sa isip. Boses ni Salingit, babala ni Mang Isko, at bulong ng mutya na parang humihila. Gabi ang pinili niyang oras para sa gagawin niya. Hindi dahil gusto niyang magtago, kundi dahil ang mga tao ay tulog at ang sapa ay parang mas buhay sa buwan. Bago siya pumunta, dumaan siya kay Mang Isko. Binuksan ng matanda ang lumang baol niya, kumuha ng maliit na supot ng asin at isang pirasong tela na puti. Balutin mo rito, sabi ni Mang Isko. Iniabot ang tela. At bago mo ibalik, magpasalamat ka. Huwag kang magmura. Huwag kang magbanta. Ang mutya parang tao rin. Kapag sinaktan mo sa salita, sinasaktan ka sa balik. Paano kung ayaw bumalik? Tanong ni Dandoy. Babalik yan, sagot ng matanda. Pero huwag mong subukan pigilan kung may mangyari. Basta gawin mo ang tama. Lumakad si Dandoy patungo sa sapa. Bitbit ang tela at asin at ang mutya na parang mainit na bato sa palad niya. Pagdating niya sa lugar kung saan niya ito nakuha, tumigil siya. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya ang ibang presensya. Hindi tao, kundi parang hangin na may bigat. Inilatag niya ang tela sa bato, inilagay ang mutya sa gitna, saka binudburan ng kaunting asin. Hindi para saktan, kundi para magtakda ng hangganan. Huminga siya ng malalim. Salamat, bulong niya. Tumulong ka, pero hindi ko kayang dalhin ang kapalit. Inilubog niya ang tela sa tubig. Sa sandaling iyon, may umalon sa sapa kahit walang hangin. May tumunog na parang paghinga sa ilalim. Naramdaman niyang lumamig ang kamay niya. At nang bitawan niya ang tela, hinila ito pababa. Parang may kamay sa ilalim na kumukuha. Napatras siya. Sa tubig, may lumutang na itim na anyo. Isang lintang mas malaki sa karaniwan. Kasing haba ng braso ng bata, kumikilos ng mabagal pero siguradong sigurado. Hindi ito sumugod. Parang sinuri lang siya, saka lumubog kasama ang tela. Nang mawala, bumalik ang katahimikan. Ngunit ang dibdib ni Dandoy ay parang sasabog sa kaba. Tumayo siya, handang umuwi. Ngunit bago pa siya makalayo,
may boses. "Akala mo matatapos dito?" Boses ni Salingit. Napalingon si Dandoy. Sa pagitan ng mga puno, lumabas si Salingit kasama ang 2 tauhan. May dalang ilaw at may hawak na bakal ang isa. "Sinundan kita," sabi ni Salingit nakangisi. "Alam kong gagawin mo yan. Hindi ka naman matapang eh. Mapagkumbaba ka kunwari pero gusto mo rin ng swerte." Gumalaw si Dandoy pero 2 tauhan ang humarang. Wala siyang sandata. Wala rin siyang lakas laban sa 3. "Nasaan ang mutya?" tanong ni Salingit. "Wala na," sagot ni Dandoy, hingal. "Binalik ko na." Tumawa si Salingit saka biglang sumipa sa tagiliran niya. Bumagsak si Dandoy sa putik na pauubo. "Hindi mo ako maloloko," sabi ni Salingit. "Kung binalik mo, kukunin natin. Kung hindi mo binalik, kukunin pa rin natin." Lumapit si Salingit sa gilid ng sapa. Tinutok ang ilaw, parang naghahanap. "Nasaan?" sigaw niya. Sa sandaling iyon, umalon ulit ang tubig. At mula sa ilalim, may lumitaw na itim na anino. Mas mabilis ngayon, parang galit. Ang tauhan ni Salingit na pinakamalapit sa tubig ang unang napasigaw. May kumapit sa paa niya, isang linta, at hindi iyon maliit. Nahirapang kumawala at sa takot, napaatras siya, nadapa. Nagulo ang mga tauhan. Si Salingit sa halip na umatras, tumawa na parang nasisiraan. Ayan ang gusto ko." Lumapit siya, parang gustong sunggaban na tubig. Ngunit ang tubig ay parang may sariling isip. May sumirit na putik. May umalon na parang humihigop at biglang may kumapit sa kamay ni Salingit. Isang mahabang itim na katawan, parang latigo, at hinila siya pababa. Sumigaw si Salingit, nagpumiglas. Ang isa niyang tauhan, natakot at umatras. Ang isa, nagpakawala ng murang dasal. Ngunit ang sapa, sa gabing iyon, hindi simpleng sapa. Parang bibig itong nagbubukas. Si Dandoy, kahit sugatan, gumapang palayo. Hindi siya nagdiwang, hindi siya natuwa. Ang nakita niya ay hindi hustisya kundi babala. Kapag sakim ka, lulunukin ka ng bagay na gusto mong angkinin. Sa pagtakbo niya, narinig niya ang huling sigaw ni Salingit na pinutol ng tunog ng tubig. Paglingon niya, nakita niyang nawawala si Salingit sa gilid at ang ilaw ay nahulog sa sapa, lumulutang sa kalumubog. Hindi na bumalik si Salingit sa ibabaw. Hindi nagtagal, tumakbo palayo ang mga tauhan, nagkakandara pa sa takot, iniwan ang lahat. Naiwan si Dandoy sa dilim, humihingal, nanginginig. Sa dibdib niya, may halo ng takot at awa. Kahit masama si Salingit, tao pa rin iyon. Ngunit ang mundo ng mutya ay hindi tulad ng mundo ng tao. Hindi ito nakikipagtalo, hindi ito nakikinig sa paliwanag. Kumakain ito ng kasakiman. Pag-uwi ni Dandoy, hindi siya dumiretso sa bahay. Dumaan siya kay Mang Isko, duguan ng tagiliran. "Pinalik ko na," sabi niya. Tinignan siya ni Mang Isko, kita ang lungkot. At sinubukan ng sakim. Tumango si Dandoy. Nawala siya. Napabuntong hininga si Mang Isko. "Hindi mo kasalanan ang kasakiman ng iba, pero huwag mong isipin na tapos na. Kapag may nawala, may maghahanap. At sa mga taong gaya ni Salingit, may kamag-anak, may tauhan, may galit." Nanlaki ang mata ni Dandoy. Ibig sabihin, sagot ni Mang Isko, ang susunod mong laban ay hindi na sa sabong, sa buhay na. Kinaumagahan, kumalat ang balita sa Balbagan na nawawala si Salingit. May nagsabing umuwi raw sa gabi at hindi na nakita. May nagsabing may kaaway at pinatay. May nagsabing may sumundo raw na masamang espiritu dahil sa dami ng kasalanan. Walang nagsabi ng totoo dahil walang nakakita sa buong pangyayari maliban kay Dandoy. At si Dandoy, kahit nanginginig sa takot, pinili ang katahimikan. Hindi siya pwedeng magsalita. Kapag nagsalita siya, magiging target siya. Kapag tumahimik siya, baka manatili siyang buhay. Ngunit ang katahimikan ay may kapalit,
Sa baryo, kapag may nawala, may hahanapin na sisihin. Dumating ang ilang lalaki sa bahay ni Dandoy, mga kamag-anak ni Salingit at mga tauhan na naiwan. Hindi sila nagpakilala ng maayos. Direkta ang tanong. "Huling nakita si Salingit kasama mo," sabi ng isa, matangkad at may peklat sa kilay. "Saan siya nagpunta?" "Hindi ko alam," sagot ni Dandoy, maingat. "Sinungaling," singhal ng isa pa. "May narinig kami, may mutya ka raw. Baka ikaw ang dahilan." Naramdaman ni Dandoy ang init sa loob ng dibdib niya. Gusto niyang sumigaw na hindi siya ang may kasalanan. Gusto niyang sabihin na ang kasakiman ni Salingit ang pumatay sa kanya. Ngunit hindi iyon uubra sa mga taong naghahanap lang ng dahilan para magalit. "Wala akong mutya," sabi ni Dandoy, kahit alam niyang marami ang hindi maniniwala. "At kung may nangyari sa kanya, hindi ko gusto." Lumapit ang matangkad. "Kung hindi mo ibibigay ang totoo, ikaw ang sisingilin." Sa sandaling iyon, may dumating na tanod at kapitan ng baryo, si Kapitan Rodel. Hindi ito perpektong leader, pero ayaw nitong may gulo sa harap ng tao. Pinakiusapan niya ang mga lalaki na umalis muna. "Kung may reklamo kayo," sabi ng kapitan, "dumaan kayo sa tamang proseso." Tumawa ang matangkad. "Tamang proseso? Sa amin mabilis ang proseso." Umalis sila pero iniwan ang banta sa hangin. Tinawagan ni Kapitan Rodel si Dandoy sa barangay hall kinahapunan. "Dandoy," sabi ng kapitan, "alam kong may mga nangyayari, pero mag-ingat ka. Kilala ko ang grupo ni Salingit, hindi sila titigil hanggat hindi nakakabawi." Tumango si Dandoy. "Wala akong alam, Kap." Napatingin ang kapitan sa kanya, parang gustong maniwala, pero alam niya ang ugali ng baryo. Maraming sikreto. "Kung may alam ka," sabi ng kapitan, "mas mabuting sabihin mo sa akin. Pero kung hindi mo kaya, umalis muna kayo. Ilayo mo pamilya mo." Umalis si Dandoy na parang may bato sa dibdib. Umuwi siya, nag-impake ng kaunting gamit. Hindi niya kayang manatili sa balbagan kung bawat anino ay kaaway. Pinuntahan niya si Lorna at ang mga bata sa kabilang bayan. Pagkakita sa kanya, napaluha si Lorna. "Anong nangyari?" tanong niya. "Mahabang kwento," sagot ni Dandoy, pero hindi niya sinabing mahaba. Sinabi niya ang pinakaimportante. "May mga taong naghahanap sa atin. Kailangan nating lumayo." "Lalayo saan?" tanong ni Lorna, nanginginig. Nag-isip si Dandoy. Wala silang malaking pera. Ngunit may kilala siyang tiyuhin sa mas malayong lugar, sa gilid ng bayan kung saan may palengke at maraming tao. Doon, baka matabunan sila ng dami ng muka. Kinabukasan, lumipat sila. Ang buhay nila ay parang kahoy na inaanod, sumasabay sa agos, umaasang hindi mababangga sa bato. Sa bagong lugar, nagtrabaho si Dandoy bilang tagalinis sa palengke sa umaga, tagakarga sa hapon. Si Lorna, naglaba para sa ibang tao. Ang mga bata, pumasok sa paaralan. Hindi biglang gumanda ang buhay, pero kahit papaano ligtas. At ang mutya? Wala na. Ngunit sa gabi, minsan, nananaginip si Dandoy ng sapa. Naririnig niya ang tubig. Nakikita niya ang kumikislap na maliit na bato sa dilim. At nararamdaman niya ang isang bagay na parang tumatawag. Hindi para ibalik, kundi para ipaalala na minsan may kapangyarihang dumaan sa kamay niya. Isang buwan ang lumipas, unti-unting humupa ang balita tungkol kay Salingit. May nagsabing baka tumakas. May nagsabing baka pinatay sa ibang lugar. Ang balbagan ay sanay makalimot kapag may bagong tsismis. Ngunit isang gabi, habang pauwi si Dandoy mula sa palengke, may sumunod sa kanya. 3 lalaking hindi niya kilala. Hindi tagaro ng kilos, hindi pangkaraniwan ng tingin. Huminto siya sa madilim na eskinita, kunwari mag-aayos ng tsinelas. Ang mga lalaki ay huminto rin, parang naghihintay. Lumapit ang isa, may maliit na ngiti. "Ikaw si Dandoy, di ba?" Nanlaki ang mata ni Dandoy. "Sino kayo?"
Kamag-anak ni Salingit, sagot ng lalaki. Hindi ka namin nakalimutan. Parang bumalik ang lamig sa batok niya. Kahit lumayo sila, hinabol pa rin sila ng galit. Hindi tumakbo si Dandoy agad. Alam niyang kapag tumakbo siya, lalo siyang hahabulin. Kaya tumindig siya kahit nanginginig ang tuhod. Wala akong alam sa pagkawala niya, sabi niya. Pilit na matatag. Tumawa ang lalaki. Ganyan din ang sabi mo noon. Pero may narinig kami na may mutya ka, mutya ng linta. At dahil wala na si Salingit, kami ang hahawak ng iniwan niyang negosyo. Lumapit ang dalawa pang lalaki, pader. Sa isip ni Dandoy, kung mauuwi ito sa bugbugan, matatalo siya. Ngunit hindi na siya yung dati na basta lang luluhod sa takot. May pamilya siya. At natutunan niya sa mutya ang pinakaimportante. Ang swerte ay hindi dapat hinahawakan. Ang tapang ang dapat pinipili. Kung pera ang gusto ninyo, sabi ni Dandoy. Wala akong pera. Hindi pera, sagot ng lalaki. Impormasyon. Saan mo itinago ang mutya? Huminga ng malalim si Dandoy. Sa loob niya, may pagsisisi at may pag-amin na ayaw niyang lumabas. Ngunit kung magsisinungaling siya, maaari silang manakit. Kung magsabi siya ng totoo, maaaring magbukas ulit ang pinto ng kasakiman at sumpa. Kaya pinili niya ang katotohanan, yung katotohanang may aral. Binalik ko, sabi niya, kung saan ko nakuha, sa sapa sa balbagan. Sandaling natahimik ang mga lalaki, parang sinusukat kung nagsisinungaling, tapos ngumisi ang isa. Kung binalik mo, kukunin namin. Kung kukunin ninyo, dagdag ni Dandoy. Alam ninyo ang nangyari kay Salingit? Napatingin sila sa isa't isa. Anong sinasabi mo? Tumingin si Dandoy sa madilim na kalsada, saka bumalik ang tingin sa kanila. Hindi siya nawala dahil sa tao. Nawala siya dahil sa sarili niyang kasakiman. Lumapit siya sa sapa para agawin. At may bagay roon na hindi tumatanggap ng magnanakaw. Nanlaki ang mata ng isa pero pilit niyang tinawanan. Panakot. Subukan ninyo, sabi ni Dandoy, at ang boses niya ay hindi na nanginginig. Pero bago ninyo gawin, isipin ninyo, kung talagang biyaya ang mutya, bakit hindi ito nagbigay ng swerte kay Salingit? Bakit siya nawala? Tumahimik ulit sila. Sa katahimikan, narinig ang tahol ng aso sa malayo. At sa madilim na sulok, may kumalabog na lata. Parang may daga o parang may paa. Napalingon ang isa, natakot. Minsan, ang takot ay hindi kailangan ng ebidensya. Kailangan lang ng pagkakataong pumasok sa isip. Hindi kami naniniwala sa ganyan, sabi ng lalaki, pero halatang may alinlangan. Hindi ko kayo pipigilan, sagot ni Dandoy. Pero wala na sa akin ang mutya. Kung gusto ninyo, bumalik kayo sa balbagan. Hanapin ninyo sa sapa. At kung makuha ninyo, sa inyo na. Pero kung may mangyari, huwag ninyo akong babalikan. Nagkatinginan ng tatlo. Hindi sila umalis agad. Pero unti-unti umatras sila. Parang ayaw magsugal sa bagay na hindi nila kayang kontrolin. Sa huli, tumalikod sila at nawala sa dilim. Naiwan si Dandoy na hingal at pawis. Hindi siya sigurado kung ligtas na sila. Pero alam niyang sa gabing iyon pinili niyang tumayo. Pag-uwi niya, niyakap niya ang mga anak. Si Lorna nagtanong kung anong nangyari. Hindi niya ikinuwento ang lahat, pero sinabi niya ang mahalaga. May panganib, pero nalampasan. Sa mga sumunod na buwan, hindi na bumalik ang mga tao ni Salingit. Marahil natakot sila. Marahil naghahanap sila ng ibang biktima. O marahil, nang bumalik sila sa balbagan at sinubukan ng sapa, nakita nila ang babalang hindi na kailangang ipaliwanag. Si Dandoy, hindi yumaman. Hindi siya naging hari ng sabong. Hindi siya nagpatayo ng malaking bahay. Ngunit unti-unti, gumaan ang buhay. Nag-ipon sila, nagkaroon ng maliit na pwesto si Lorna sa palengke, at si Dandoy ay nakahanap ng mas maayos na trabaho. Minsan, napapadaan siya sa mga sabungan,
at naririnig ang sigawan, amoy ng usok at yabang. Pero hindi na siya bumabalik. Hindi dahil takot siya sa sabong, kundi dahil ayaw na niyang bumalik sa buhay na laging nakataya ang kinabukasan sa isang iglap ng swerte. Sa gabi, kapag tahimik, naaalala niya ang mutya, ang kinang nito, ang init nito, ang bulong nito. At sa bawat alaala, may kasamang aral na hindi niya nakakalimutan. Ang totoong mutya, hindi ang batong kumikislap sa ilalim ng tubig. Ang totoong mutya ay ang pagnanasang tumayo kahit walang kasiguruhan, ang pagpili sa pamilya kaysa sa yabang, at ang paglayo sa kasakiman kahit may pagkakataong yumaman. Sa dulo, si Dandoy ay nanatiling tao. May takot, may pagkukulang, may pangarap. Ngunit natuto siyang huwag hayaang ang swerte ang magdikta ng halaga niya. At kahit saan man naroon ang mutya ng linta sa sapa ng balbagan, nanatili itong tahimik, nakalubog, naghihintay sa susunod na kamay na susubok humawak. Ngunit kung may natutunan si Dandoy, ito yon. Ang kamay na sakim, laging lulunukin ng sariling gusto. Ang kamay na marunong bumitaw, siya ang may tunay na kapangyarihan. Wakas.